Cindy! Ano ba? Gumising ka na! Tangali na, oh! Malakas sa sigaw ni Matilde. Nahihilos sa antok na dumilit ang dalaga. Napasigaw siya ng malakas nang buhusan siya ni Matilde ng isang tabong tubig sa muka. Diyos ko po! Ang lamig! 5:30 pa lang na umaga. Sinabuhay mo ako ng tubig para magising. Pinaliguan kita dahil nagbibingi-bingihan ka. Kanina pa ako sumisigaw. Hindi ka bumabangon. Umaga na, tulog ka pa rin. Umihi at tumain na ang mama mo at kapatid. Namamaho na sila. Puntahan mo sila. Paliguan mo. Galit na sagot ni Matilde at piningot siya sa tenga. Aray ko po! Tama na po! Nakangiwi na sigaw niya. Ang kupad mo kasing kumilos. Hala, lakad! Malakas sa sigaw ni Matilde at itinulak siya sa semento. Sumubsob ang mukha niya sa sako na ginamit kagabing higaan ng mga biik. Oo, sa kulungan ng baboy siya natulog dahil bagong anak ang inahin. Binabantayan niya ang mga biik para hindi maapakan. Tama na po, tita! Babaon na po ako! Nagpipigil ng galit na sagot niya at nanginginig ang mga tuhod na tumakbo siya papunta sa villa. Naghilamos siya ng muka at nagpalit ng damit bago siya pumunta sa kwarto. Bumigat ang kanyang pakiramdam at namula ang kanyang mga mata nang makita niya na umiiyak ang kanyang mama. Nagwawala naman ang kanyang kapatid na si Cedric dahil kinakati na sa dumi. Mama, bakit ka po umiiyak? Sinaktan ka ba ni tita? Umiling ang mama Carlota niya at hinaplos ang kanyang muka. Kinagat niya na mariin ang kanyang labi upang hindi pumatak ang kanyang luha. Okay lang po ako, huwag ka mag-alala. Darating din ang araw na makakaalis tayo sa impyernong bahay na ito. At pagbawiin ko lahat ng kayamanan ni Papa. Umiling ang mama niya at kumumpas ito sa hangin. May gusto itong sabihin pero hindi niya maintindihan. Alam ko pong naaawa ka sa akin at kay Cedric. Alam ko na gusto mong umalis sa bahay na ito. Pero hindi mo magawa dahil bedridden ka at wala tayong pera. Hayaan mo, Mama. Mangungupit ako para makaipon ako ng pera. Pangako, aalis tayo rito. Nakangiti na bulong niya, but deep inside, umiiyak at sumisigaw sa galit ang kanyang puso't isipan. Pinunasan niya ang luha ng kanyang mama at hinalikan ito sa noo at pisngi. Pagkatapos inakay niya si Cedric papasok sa loob ng banyo. Pinaliguan niya mabuti ang kanyang kapatid, sinipilyo ang ngipin, binihisan at sinuotan ng diaper. Naglagay siya ng warm water at pimpo sa plangganita. Pinanghilamos niya sa kanyang mama. Hindi na makakilos ng maayos si Carlota dahil na-stroke siya pagkatapos mailibing ang kanyang asawa na si Fidel. Nakita siya ng mga katulong na nakahiga sa sahig, namimilipit sa sakit ng tiyan. Isinugod siya sa ospital. Pinaanak siya ng doktor pero nag-special child ang kanyang anak dahil kulang ito sa buwan. Mayaman si Fidel Escobar. Siya ang may-ari ng malawak na lupain at tubuhan sa bayan ng Dayap. Pero simula noong namatay siya sa bangungot, naghirap ang kanyang mag-iina dahil sa sakim niyang kapatid na si Matilde. Mama, pupunta po muna ako sa kusina. Kukuha ko ng almusal. Nakangiti na sabi ni Cindy at nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Sumandal siya sa dingding at tahimik na umiyak. Diyos ko po, bigyan mo po ako ng lakas ng loob para makayanan ang mga pagsubok na ito at hipuin mo po ang isip at puso ni tita para bumait na siya. Humikbi na bulong niya at kumunot ang kanyang noo nang makita niya ang mga katulong na palabas ng bahay, buhat ang kanilang mga bag. Teka po, sandali! Saan kayo pupunta? Bakit kayo aalis? Cindy, pinapalayas sa kami ni Matilde dahil 20 years old ka na raw. Kaya mo na raw magtrabaho dito sa loob ng bahay mag-isa. Ayaw naming umalis, pero kailangan namin ng pera dahil may pamilya rin kami na kumakain. Malungkot na sagot ng Mayadolma. Nangihingi na tumango siya at tulalang pinanood ang pag-alis sa mga kasambahay. Nakalimutan niya na 20th birthday niya ngayon dahil palagi sama ng loob at trabaho ang handa. Umiiyak na binuksan niya ang kaldero.
Nilagang kamote at saging ang laman. Wala ng kanin at ulam dahil itinago na ni Matilde sa loob ng kanyang kwarto. Cindy, kumalma ka. Masarap at masustansya ang kamote. Mamayang gabi ka nalang kumain ng kanin kapag lumamig na ang ulo ng Brunhilda mong tiyahin. Masama ang loob na sigaw ng isip niya. Inilagay niya ang saging at kamote sa pinggan. Nagsalin din siya na mainit na salabat sa tasa. Tubig naman sa baso. Tapos nakangiti na binuhat niya ang bandehado papunta sa kwarto. Mama, kumain na tayo. Susubuan ko kayo. Masarap ang almusal natin. Nilagang kamote at saging. Siguro mamayang tanghali. Tinola ang ulam natin. Dahil hinuli ni Kuya Harold ang 2 native na manok kagabi. Anak ni Matilde si Harold sa pagkakadalaga. 27 years old na ito. Gwapo, matangkad at mabait. Binalatan at pinutol niya na maliit ng kamote ang saging bago niya isinubo sa kanyang mama at kapatid. Umiiyak na kumain ng mama niya. Ganado namang ngumuya sa Cendric. Pagkatapos kumain, binuhat niya ang radyo at dinala niya ang mga hugasin sa kusina. Nadatnan niya doon si Matilde na kumakain na sinangag at adobong manok. Hindi man lang siya inalok. Cindy, 20 anyos ka na. Simula ngayon, ikaw na ang mangangasiwa sa mga gawaing bahay. Tuwing umaga, maglilinis ka ng bahay. Tuwing hapon, babantayan mo ang mga baboy at lilinisan at pakakainin mo ang mga kabayo at kambing. Pero tiya, hindi ko po kayang gawin lahat ng iyon. Iisa lang po ang katawan ko. Inaalagaan ko pa si Mama at Cedric. Pumayag na nga po ako na matulog sa kulungan ng baboy tuwing manganganak si inahin. Abay, sumasagot ka na. Dapat lang naalagaan at pakainin mo ang mga hayop dahil sila ang bumubuhay sa atin. Ngumunguya ng adobo na sigaw ni Matilde. Masarap nga po ang karne, pero hindi mo kami binibigyan kahit isang piraso. Kung buhay lang si Papa, araw-araw masarap ang ulam namin. Magalang na pangangatwiran niya. Well, patay na ang kapatid ko, kaya wala na akong karapatan na tumikim ng kayamanan namin. Magulang ko ang nagpundar ng kayamanang ito kaya dapat lang na ako ang magmana. Lumayas ka sa harapan ko ngayon din bago pa kita masampal nitong plato. Kunin mo sa kulungan ng baboy ang mga sako. Laban mo sa ilog at ibilad mo sa batuhan. Galit na sigaw ni Matilde. Pero tita, birthday ko po ngayon. Baka pwede mag-day off. Gusto kong samahan si Mama at Cendric sa loob ng kwarto. Tsaka anak po ako ng kapatid mo, kaya alam ko na mayroon akong mana. Siguro naman, pwede ko na makuha yun para hindi na kami magutom. Nakataas ang noo na paliwanag niya. Punyeta, hindi uso sa akin ang day off. Maglaba ka ng sako kung ayaw mong magutom mamayang gabi. At wala kang mana dahil wala namang iniwan na last will and testament ang papa mo. Nalilisik ang mga mata na sigaw ni Matilde. Hindi man lang sa kanya naawa. Ibang tao ang turing nito sa kanya. Hindi man lang siya matawag na pamangkin. Mabuti pa ang mga katulong. May malasakit sa kanilang mag-iina. Totoo nga ang kasabihan na mas malapot ang tubig kaysa sa dugo. Susundin ko lahat ng mga utos mo. Pero wag na wag mo sasaktan at pagdadamutan ng pagkain si Mama at Cendric. Sisipagan ko pa lalo para matuwa ka. Sarcastic na sagot niya. Don't worry, Cindy. Hindi kayo mamamatay sa gutom dahil mawawalan ako ng katulong at punching bag. Now leave. Magtrabaho ka na. Nakakainsulto na sigaw nito. Nanginginig sa galit na tumakbo siya palayo. Damang-dama niya ang paggapang ng puot sa kanyang mga ugat papunta sa kanyang puso. Darating din ang araw na mababawi ko lahat ng kayamanan ni Papa at maghihirap ka, tita. Dinadampot ang mga sako na bulong niya. Hey, Cindy! Hiyatid na kita sa ilog at tutulungan kita maglaba. May dala rin akong cake at regalo para sa iyo. Nakangiti na sigaw ni Harold. Nakadungaw ito sa bintana ng raptor. Huwag mo na akong tulungan. Baka hanapin ka ni tita. Bumalik ka na sa bahay.
Pakibantayan mo si Mama at Cedric. Nakangiti na sagot niya. Mabait si Harold at mapagkakatiwalaan. Palagi silang binibigyan ng pagkain, gamot at mga damit. Ibang-iba ang ugali nito kay Matilde. Hindi alam ni Mama na pumunta ako rito. Sumakay ka na, bilisan mo. Sige, salamat. Nakabungis-ngis na sagot niya at tumakbo siya papunta sa raptor. Yakap-yakap ang mga sako. Ew, ang baho mo. Amoy pupo ka ng baboy. Nakalukot ang ilong na pagrereklamo ni Harold. Che, ang arte mo. Magmaneho ka na nga. Yes, my dear cousin. Nakangiti na sagot ni Harold. Teka, nasaan ang dala mong cake? Nasa backseat. Kakainin natin mamaya sa ilog. Ayaw ko. Sa bahay na lang natin kainin para makatikim si Mama at Cedric. Okay, sinabi mo eh. Nagmamaneho na sagot nito. Harold, bakit dito tayo pumunta sa private property ni Benjamin? Umalis na tayo bago pa siya dumating. Kinakabahan na sabi niya dahil naririnig niya ang malakas sa pagtahol ng mga aso sa gitna ng bukid. Dito tayo sa lagun maglalaba para hindi tayo makita ni Mama at mga tsismosa. Alam mo naman na bawal ako makipag-usap at lumapit sa iyo, di ba? Nagmamasid sa paligid na sagot ni Harold. Oo, naiintindihan ko ang punto mo, pero hindi dapat tayo pumunta dito. Dahil ipinagbabawal ni Benjamin na pumasok ang mga outsider dito sa lagoon. Sus, hindi niya malalaman kung ititikom mo ang bibig mo. Shut up, Cindy, and close your eyes. Ibibigay ko sa iyong aking regalo. Nakangiti na utos sa kanya ni Harold. Okay, pipikit na. Excited na sagot niya at dahan-dahan siya pumikit. Nakangisi na dinukot ni Harold sa kanyang bulsa ang silver bracelet at maingat iyon na isinuot sa dalawang braso ni Cindy. Open your eyes, my dear cousin. Nakangiti na dumila si Cindy pero napalitan ng takot ang kasiyahan ng kanyang nararamdaman na makita niyang nakaposas ang dalawa niyang kamay. Bakit mo ako pinasasan? Anong gagawin mo? Bakit nagtatanong ka pa? Siyempre, mag-honeymoon tayo rito sa lagoon. Nakasmirk na sagot ni Harold at hinaplos ang nanginginig niyang pisngi. Honeymoon lang pala ang gusto mo, pero bakit pinusasan mo pa ako? Paano kita mayayakap at mahalikan ng maayos? Nakakaakit na tanong niya upang hindi ito makahalata na plano niyang tumakas. Pinusasang kita para hindi ka makatakbo at makalangoy dahil lulunurin kita pagkatapos kong pitasin ang bulaklak mo. Be ready. Maghapon tayo magtatampisaw dito sa lagoon. Mahinang bulong ni Harold. Pumasok sa loob ng kanyang tenga ang mainit itong hininga. Pinsan, pahig ako na pitasin mo ang bulaklak ko. Pero wag mo akong lunurin dahil kailangan ako ni Mama at Cedric. Naiiyak na pakiusap niya. Pero hindi nakinig si Harold. Tumawa pa ito ng malakas. Cindy, you call me cousin? Napaka-naive mo talaga. Gusto kitang i-preserve, pero hindi pwede. Dahil utos sa akin ni Mama na i-dispatcha ka ngayong araw para makuha na namin lahat ng kayamanan ng pamilyang Escobar. Kasabot ka ni tita? Puro ka plastika ng kabaitan at pagmamahal ay pinakita mo sa akin. Hindi ka ba natatakot na singilin ni Karma? Galit na tanong niya at bigla niyang tinadyakan sa betlog si Harold. Pero nahuli nito ang kanyang binti. Oops, sorry. You're so slow. Ang kinis ang binti mo. Kahit morena ka at amoy saribong bulaklak ang katawan at hininga mo. Sarcastic na sabi ni Harold at hinila nito ang binti niya kaya sumisigaw na bumagsak siya sa tubig. Stop screaming, my dear cousin, kung ayaw mong malunod. Walang hiya ka. Ang kapal na mukha mo na utusan at saktan ako. Tulong! Benjamin, tulungan mo ako! Please, hear me out! Malakas na sigaw niya, pero automatic na tumikom ang kanyang bibig nang sampalin siya ni Harold ng malakas at isinubsob ang mukha niya sa tubig. Kinakapos ng hininga na sigaw niya sa ilalim ng tubig at nagpanggap siyang patay. Sarcastic nang ngumiti si Harold
Nang tumigil sa paggalaw ang katawan at ulo ni Cindy, sumisipo na hinila niya ito sa batuhan at hihilain sana niya ang suot itong duster para hindi natuloy dahil bigla siyang kinagat ng malaking aso sa leeg na galing sa bukid. Vermon, stop biting him dahil hindi siya pwede mamatay kaagad. Gusto kong panoorin na unti-unting pag-akyat ng rabies sa bobo niyang utak. Nakangisi na sabi ni Benjamin at tinadyakan si Harold pahiga sa batuhan. Ang lakas ng loob mo na pasukin ang lupain ko at pagtangkaan ang buhay ni Cindy. Now I will assure you na sa kulungan ka mamamatay. I won't die easily dahil mayaman din si Mami katulad mo. I can buy dozen of anti-rabies vaccine at mayroon kaming magaling na abogado. And tell me kung paano mo ipapaliwanag sa batas na kinagat ako ng aso mo? Wala ka namang testigo, tapos patay na si Cindy. Pwede kong ipagkalat sa buong bayan na pinahabol mo kami sa aso dahil nahuli mo kaming naliligo at naglalaban ng mga sako dito sa private lagoon mo. Iisipin ng mga tao na nalunod si Cindy dahil nadapa siya sa lagoon. Nakangisi na sagot ni Harold at tumayo ito. Blah 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 blah. Ang daldal mo. Ibigay mo sa akin ang susi ng posas para makauwi ka na. Umiikting ang panga na sabi ni Benjamin habang pinagmamasdan nito si Cindy. Okay, but in one condition. Paalisin mo ang mga aso sa tabi ko. Sure, come here. Nakasmirk na sagot ni Benjamin at nanggigigil na pinisil niya ang leeg ni Harold. Now give me the key. Nanginginig sa takot na dinukot ni Harold ang susi sa kanyang bulsa bago siya kumaripas ng takbo papasok sa Raptor. Galit na pinanood ni Benjamin ang pag-alis ng Raptor bago niya nilapitan si Cindy. Open your eyes. Nakaalis na ang pinsan mo abnormal. Umiiyak na dumilit ang dalaga at nilalamig na umupo siya sa batuhan. Thank you for saving me. Hindi libre ang tulong ko. Mariin na sagot ni Benjamin at kinarga siya. Saan tayo pupunta? Saan mo ko dadalhin? Susunduin natin ang mama mo at kapatid. Naglalakad papunta sa kabayo na sagot ni Benjamin. Pero kapag ginawa mo yun, saan kami titira? Wala kaming bahay at kamag-anak dito sa bahay ng Dayap. Malungkot na sagot niya at nag-iwas siya ng tingin dahil lumapat ang mukha niya sa malapat itong dibdib. Doon kayo titira sa bahay ko pansamantala habang hindi pa nakakulong ang pinsan mo at tiyahin. Pero wala akong pera. Hindi ko mababayaran ang serbisyo mo. Hindi pera ang kailangan ko. Ikaw. Mahinang bulong ni Benjamin sa kaliwa niyang tenga at iniupo siya sa likod ng kabayo. Labag sa batas na pilitin mo ako na sumiping sa'yo. Bulong na sagot niya. Hindi kita pipilitin dahil obligasyon mo yun at sa tamang edad ka na. Nakahawak sa lubid na sagot ni Benjamin at pinatakbo nito nang mabilis ang kabayo. Hindi tayo bagay! Matanda ka na! Malakas sa sigaw niya. Nag-echo ang boses niya sa gitna ng parang. Wala akong pakialam. Age doesn't matter naman, di ba? Nakangisi na sagot ni Benjamin at hinalikan siya sa batok. Pumikit siya ng mariin at sumandal siya sa malapat itong dibdib. Hahayaan niya na magpa siya ang kapalaran. Diyos ko, anak! Anong nangyari sa'yo? Bakit dumudugo ang leeg mo? Nakamulagat ang mga mata na tanong ni Matilde at hinawakan nito ang leeg ni Harold. Kinagat ako ng aso ni Benjamin. Pinahabol niya ako sa aso pati si Cindy. Mama, patay na si Cindy. Nalunod siya sa lagoon. Umiiyak na sigaw ni Harold upang marinig na mga magsasaka. Oh Diyos ko! Tumawag kayo ng pulis. Ipapahuli natin si Benjamin at pumunta kayo sa lagoon. Kunin ninyo roon ang katawan ni Sin. Tumigil sa pagsigaw si Matilde nang matanaw niya si Cindy at Benjamin na parating. Harold, akala ko ba patay na si Cindy? Yes, Mama. I saw her drowning in the lagoon. Hinila ko pa nga sa batuhan ng katawan niya eh. Namumutla na sagot ni Harold. So, are you trying to say na multo ang kayakap ni Benjamin ngayon? Nagalit na bulong ni Matilde.
I don't know. Maybe a living corpse? Naguguluhan na sagot ni Harold. Good afternoon po, tita. Pasensya ka na po. Natagalan ako umuwi. Nag-date kasi kami ni Benjamin sa lagoon. Sumama siya sa akin para mamanhikan. Plano rin namin na isama pa uwi si Mama at Cedric. Nakangiti na paliwanag ni Cindy at kinarga siya pababa ng kabayo ni Benjamin. Ano? Naloloko ka na ba? Magpapakasal ka sa matandang abogado na yan? 45 years old na si Benjamin. Para mo na siyang tatay. Mag-isip ka nga, Cindy. Buo ng desisyon ko, tita. Magpapakasal kami ni Benjamin dahil mahal namin ang isa't isa. At tigilan mo na ang pagkakalat ng chismis. Hindi totoo na hinabol kami ng aso. Sumabit sa kahoy ang leeg ni Kuya Harold, kaya siya nasugatan. Malumanay na pagsisinungaling ni Cindy. What? Totoo bang narinig ko? Tell me, Harold, bakit may sugat ka sa leeg? Nothing, Mama. Tiimbagang nasagot ni Harold habang iniisip niya na baka binablackmail ni Benjamin si Cindy para manahimik ito. Pupunta na ako sa kwarto. Maglilinis ako ng sugat. Marahang tumango si Matilde at muli ito nagsalita. Benjamin, hindi ako papayag na pakasalan mo si Cindy at kailangan mong magbigay ng dowry dahil niligawan mo siya nang hindi ko alam. Sige, magbibigay ako ng dowry pagkatapos ng kasal at ikaw ang magiging first ninang namin. Wala ka ring karapatan na pakialaman ang bawat desisyon ni Cindy dahil nasa tamang edad na siya at idedemanda kita kapag ginulo mo ang buhay namin. Mariin na sagot ni Benjamin. No! Hindi ako papayag na hindi ka magbigay ngayon ng pera or ginto. Siyempre, kailangan may down payment. Segurista na paliwanag ni Matilde. Sige, iiwan kong collateral itong kabayo ko at gintong relo. Nagpipigil ng galit na sagot ni Benjamin. Huwag mong ibigay sa kanya si Fire. Umiling na pakiusap ni Cindy. Don't worry, wife. Babawiin ko siya ulit pagkatapos ng kasal natin. Malambing na sagot ni Benjamin. Hinubad niya ang relo. Ibinigay kay Matilde kasama ang latigo at tali ng kabayo. Tita, ngayong may dowry ka na, pwede ko na bang kuhain si Mama at Cedric? Sige, umalis na kayo at wag na kayong bumalik. Umigting ang panga ni Benjamin pero hindi siya umimik. Tahimik na tinawagan niya ang kanyang driver. Nagmamadaling naman na tumakbo papunta sa kwarto si Cindy. Niyakap niya na mahigpit ang kanyang mama at kapatid. Finally, after 20 years, makakaalis na tayo sa magulong bahay na ito. Umiiyak na ngumiti ang mama niya at hinalikan siya sa pisngi. Wife, mamaya na kayo mag-usap. Kailangan na natin umalis. Nakadungo sa pinto na sabi ni Benjamin. Pumasok ka rito sa loob. Itulak mo palabas ang wheelchair ni Mama. Itutulak ko naman ang wheelchair ni Cedric. Nakangiti na sinunod ni Benjamin ang utos niya. Magkasabay silang lumabas ng bahay at sumakay sila sa itim na van. Nakasimangot na isinarado ni Matilde ang pinto at nagmamadali na pumunta sa kwarto ni Harold. Anong nangyari, anak? Bakit naging boyfriend ni Cindy si Benjamin? Hindi ko alam. Iniwan ko siyang nakahiga sa batuhan. Walang malay. Pagkatapos ako kagatin ng aso at sakali ni Benjamin. Wala akong ideya kung paano sila naging magkasintahan. Ano? Iniwan mo si Cindy dahil akala mo patay na siya? Estupido! Bakit hindi mo agad sinabi sa akin para hindi ako pumayag na tumira sila sa bahay ni Benjamin? Kahit sabihin ko sa'yo, wala kang magagawa. Mayaman si Benjamin. Matinig na abogado at iginagalang siya ng mga tao. So, ganun na lang yon? Hihintayin natin na damputin tayo ng mga pulis? Paano kung malaman ni Cindy na kabit ako ni Don Escobar kaya niya ako inampon upang hindi malaman ng mga tao ang kanyang baho? Problemado na paghihimutok ni Matilde. Hindi nila malalaman kung hindi mo sasabihin. Kalimutan mo na rin na pinainom mo ng lason ang papa ni Cindy. Kaya siya namatay. At ikaw din ang dahilan kung bakit maagang nanganak si Tita Carlota.
Patong-patong ang kaso na kakaharapin natin kapag hindi natin ibinaon sa limot ang lahat. Casual na paliwanag ni Harold. Hindi man lang siya na konsensya. Anak, hindi ako magkakaroon ng peace of mind hanggat hindi nawawala sa landas ko si Cindy. Kailangan niyang mawala para makuha natin ng buo ang kayamanan. We can't do that. May sapusang babaeng iyon. Palagi siyang inililigtas ng kanyang guardian angel. Ang mabuti pa, bumili ka ulit ng lason. Ilagay mo sa perfume bottle at iregalo mo kay Cindy bago siya ikasal kay Benjamin. Nakangiti na suggestion ni Harold. Good idea, anak. Aalamin ko bukas kung kailan ang exact date ng kasal. Tusong sagot ni Matilde. Pero bago ang lahat, kailangan natin pumunta sa ospital para maturukan ka ng anti-rabies. Okay, let's go. Malumanay na sagot ni Harold at sabay silang lumabas ng kwarto. Namamangha na pinagmasdan ni Cindy ang eleganteng mansyon na nakatayo sa gitna ng bukid. Yari sa matigas na kahoy ang mansyon na sobrang kintab ng dingding dahil sa barnis. Malawak ang sala, puno ng mga antigong gamit. Mataas ang makinis na hagdan na yari sa tabla. May mga expensive paintings na nakasabit sa dingding. Do you like my house? Hindi. Masyadong sosyal. Nakakatakot hawakan ng mga gamit. Baka mabasag. So what? Kung mabasag, bibili ako ng bago. Mayabang na sagot ni Benjamin. Sa bagay, may karapatan siyang magyabang dahil isa siya sa pinakamayamang tao dito sa Dayap. Eh di wow, ikaw nang mayaman. Saan kami matutulog? Dito sa first floor matutulog ang mama mo at si Cedric upang hindi sila mahirapang pumunta sa kusina. Okay, ituro mo sa akin ang kwarto namin para makapagpahinga na kami. Doon ka matutulog sa master bedroom, katabi ko. Ikaw din ang magluluto ng pagkain ko. Pagsisilbihan mo ako bilang isang tunay na asawa. Ano? Pero hindi yun kasama sa kasunduan natin. At ayaw kong makatabi ka sa kama. Nakasimangot na sagot niya. Ouch! You hurt my ego, Cinderella. Ikaw ang kauna-unahang babae na tumanggi sa karisma ko. Dramatic na pagrereklamo ni Benjamin. Nakahawak pa ito sa dibdib. Ang arte mo. Hindi ka gwapo. Matandang binata ka na. Hindi ako mahilig sa makunat. Nakataas ang kiling niya, sabi niya. FYI, mas matibay ang tuhod ng mga 45 years old. Try me. Siguradong masasarapan ka. Maharot na bulong nito sa kaliwa niyang tenga. Che, hindi ako sumama sa'yo para magpakanton. Nakaismid na sagot niya para pigilan ang paggapang ng init sa kanyang balat. Ang sungit mo. Maligo ka at magpalit ng damit. Ang baho mo. Sus? Mabaho? Amoy baboy? Samantalang kanina mo pa ako niyayakap at inaamoy. Sige, mang-asar ka pa. Hahalikan talaga kita. Sabi ko nga, tatahimik na ako. Namumula ang pisngi na sagot niya at kumaripas siya ng takbo papunta sa master bedroom. Dinala naman ng mga kasambahay sa eleganteng kwarto si Carlota at Cedric. Wow! Ang ganda ng kwarto! Parang kwarto ng prinsipe! Hanggang kailan kaya ako mananatili sa enchanted room na ito? Nakatitig sa golden chandelier na bulong niya at binuksan niya ang golden closet. Namili siya ng damit at tsinelas sa pambahay. Bagong ligo na pumunta siya sa kusina. Nagtago siya sa likod ng pinto na makita niyang nagluluto si Benjamin. Nakasuot ito ng apron pero walang damit. Pinagmasdan niya ang malapat itong likod, maskuladong braso, mapintog na bicep at matigas sa balikat. Pinagpapawisan ang kulay kayumanggi nitong balat at umaalon ang medyo mahaba nitong buhok. Tumatahip ang dibdib na pumikit siya ng mariin at binalikan niya ang araw kung paano at kailan niya nakilala si Benjamin. May 25, 2022, alas 11 ng gabi. Maalinsangan ng panahon, maingay ang paligid dahil 25 birthday ni Harold.
Dahan-dahan na binuksan niya ang refrigerator para magupit ng buko salad. Kaninang umaga pa niya gustong kumain ng buko salad pero ayaw siyang bigyan ni Matilde. Inilabas niya ang malaking baunan at nagmamadali na nagsalin siya ng buko salad sa mangkok. Mauubos mo yan? At bakit ka nangungupit rito sa kusina ng buko salad? Marami namang nakahain sa buffet table. Malakas na tanong ng lalaki, kaya nabitawan niyang kutsara. Diyos ko po! Hoy, chismoso pakialamero. Itikom mo ang bibig mo upang hindi ka marinig at Tita Matilde. Nanggigigil na bulong niya. Pamangkin ka ni Matilde. Pero bakit nangungupit ka ng buko salad? Pwede ka namang kumuha doon sa buffet table. Mas masarap at matigas ang buko salad dito sa refrigerator. Pwede pa? Huwag kang makialam. Bumalik ka na sa labas. Bawal ang outsider dito sa kusina. Masungit na sagot niya. Ayaw ko lumabas. Kanina pa ako naiihi, pero hindi ko makita ang banyo. Nakatitig sa mukha niya na sagot ng lalaki. Sus, ang dami mong palusot. Siguro magnanakaw ka, kaya pumunta ka rito sa kusina. Lumabas ka na, para hindi kita isumbong kay tita. Go ahead, magsumbong ka. Sasamahan pa kita. Nakasmirk na sagot ito. Pwisit, doon ang banyo, sa kaliwang bahagi ng... Tumigil siya sa pagsasalita nang matanaw niya si Matilde. Diyos ko, magtago ka sa likod ng refrigerator. Bilis! Bakit ako magtatago? Kasi pagagalitan ako ni tita kapag nakita niyang nag-uusap tayo. Kinakabahan na sagot niya at mabilis sa iminalik niya sa refrigerator ang buko salad. Kunot noon namang nagtago ang lalaki sa likod ng refrigerator. Cindy, anong ginagawa mo dito sa kusina? 11:00 na, gising ka pa? Masungit na tanong ni Matilde. Kukuha po ako ng tubig. Nauuhaw si Mama at Cedric. Sus! Tubig! Buko salad naman talagang kukunin mo. Nagsisinungaling ka pa. Sinabihan din kita na huwag kang lumabas ng kwarto upang hindi ka makita ng mga bisita ni Harold. Ang tikas talaga ng ulo mo. Galit na sabi ni Matilde at piningot siya sa tenga. Tama na po, masakit. Talaga masasaktan ka kapag sinuway mo mga utos ko. Sige, bumalik ka na sa kwarto. Naiiyak na tinalikuran niya si Matilde. Kinuha niya ang pitcher na puno ng tubig bago siya pumunta sa kwarto. Ate, nasasaan salad? Nahihirapan magsalita na tanong ni Cedric. Nasa refrigerator. Hindi ako nakakuha. Nahuli ako ni tita. Bukas na lang tayo kumain ng buko salad. Pag may natira, nakangiti na sagot niya, pero namumula ang kanyang mga mata at naninikip ang kanyang dibdib. Sumimangot naman si Cedric at nagtaklob ng kumot. Galit na lumabas sa likod ng refrigerator si Benjamin nang makaalis na si Matilde. Kinuha niya ang salad at excited na naglakad papunta sa kwarto ng dalaga. Kunot noon na binuksan ni Cindy ang pinto nang marinig niya ang sunod-sunod na katok. Namilog ang kanyang mga mata na makita niyang lalaki. Anong kailangan mo? Ibibigay ko sa itong buko salad. Salamat. You're welcome. Pero hindi ko ibibigay sa itong salad hanggat hindi mo ko kinakausap. Segurista na sagot ng lalaki. Kanina pa tayo nag-uusap. Hindi ka ba nagsasawa? Nope. Gusto kong malaman ang pangalan mo at kung kanino kang anak. Ako si Cindy Escobar. Panganay na anak ni Fidel. Oh, so ikaw si Princess Cinderella, ang tagapagmana nitong villa at malawak na lupain ng pamilya Escobar. Nakangiti na sagot ng lalaki. I am not a princess, Mr. Stranger. Akin na yung salad at umalis ka na. Sa dali lang naman, seryoso ako na prinsesa ka. Na dahil narinig ko sa mga taong bayan na ang ama mo ang nag-iisang tagapagmana nitong villa. Siguro nga si Papa ang tagapagmana. Pero habang buhay si Tita Matilde, hindi ako yayaman. Kaya pwede ba, umalis ka na? No, I won't leave. Gusto pa kitang kausapin. I am Attorney Benjamin Aragon. Pwede kitang tulungan na makuha ang mama mo. Nakalahad ang kamay na paliwanag nito. No, hindi ko kailangan ng tulong mo.
Umalis ka na. Siguradong sasaktan ako ni Tita Matilde kapag nalaman niya kinausap kita. So, mas pipiliin mo na makulong at maging katulong sa sarili mong bahay at lupain? Hindi mo ipaglalaban ang iyong karapatan? Umiikting ang panga na tanong ni Benjamin. I want to fight for my rights. Gusto kong bawiin ang kayamanan ni Papa. Pero hindi ko magawa dahil wala akong pera. Wala akong koneksyon. Hawak lahat ni Tita Matilde ang dokumento at titulo ng lupa. Kaya nga gusto kitang tulungan. Pero ayaw mo naman. Ang gulo mong kausap. Anyway, this is my business card. Tawagan mo ako pag kailangan mo ng tulong. Wala akong cellphone. Ang lupit ng tita mo, no? If you need help, pumunta ka sa lagoon. Tawagin mo ang pangalan ko. Darating ako agad. Galit na paliwanag ni Benjamin at ibinigay sa kanya ang buko salad. Uuwi ka na? Hindi pa. Mamaya ako uuwi. Pagtapos ka ng kumain. Magbabantay ako rito sa labas ng pinto upang hindi makalapit si Matilde. Napangiti siya sa sinabi ni Benjamin at namumula ang pisngi na isinarado niya ang pinto. Cinderella, why are you smiling? Ha? Lutang na sagot niya at muling bumalik sa realidad ang takbo ng kanyang utak nang umisi si Benjamin. Yes, kanina ka pa nakangiti habang pinagmamasdan mo ang abs ko. Che, hindi ko type ang abs mo. Nakangiti ako dahil may naisip akong joke. Mailap ang mga mata na sagot niya. Talaga? Sabihin mo nga sa akin. Nakalimutan ko na. Nakalimutan mo dahil sa abs ko? Ang landi mo, hindi bagay sa'yo. Hindi ka na teenager. Bakit? Teenager lang ba ang may karapatan lumandi? Salubong ang kilay na tanong ni Benjamin at hinila siya pasubsob sa malapat itong dibdib. Ano ba? Pakawalan mo nga ako. Hindi ako makahinga. Hindi ka makahinga dahil apektado ka sa karisma ko. Tikman mong carbonara kung masarap. Paano ko titikman? Nakalak ako sa mga braso mo. Susubuan kita. Ayaw ko. Hindi kita asawa at hindi kita type. Nakasimangot na sagot niya. Hindi mo ako asawa, pero gusto kitang pakasalan at type kita. Ganun? Kaya ba lagi mo akong hinahabol at pinagmamastan? Oo. Prangka na sagot ni Benjamin. Okay, galingan mo pa ang panliligaw para pumasa ka. Malumanay na sagot niya at itinulak niya si Benjamin. Wala sa plano niya ang makipaglandian at magpakyut sa lalaki. Dahil babae dapat ang sinusuyo at lalaki dapat ang nahuhumaling sa ganda ng babae. Cinderella, ang sungit mo talaga. Tikman mo nga tong carbonara. Pinaikot niya ang carbonara sa tinidor at isinubo yun. Masarap at sobrang creamy. Talaga? Patikim nga. Nakabungis-ngis na sabi ni Benjamin at bigla siya hinalikan. Sinakop ng labi ito ang buong bibig niya at niyakap siya na mahigpit. Masarap at matamis nga. Pwisit, hindi ka nakakatuwa. Tumatahip ang dibdib na pagmamaktol niya. Masarap naman talaga ang mga niluto kong pagkain. Kasing sarap ko. Gumawa din ako ng paborito mong buko salad. Talaga? Gumawa ka ng buko salad? Nasaan? Nasa loob ng refrigerator. Kunin mo. Okay, salamat. Nakangiti na sagot niya at excited na kinuha niya ang buko salad. Special tong buko salad mo. Ang daming sahog at cheese. Special talaga yan. Dahil special ang kakain. Naku, nambola ka na naman. Umiikot ang eyeball sa sagot niya. Cinderella, totoong espesyal ka. Oo na, maiwan muna kita. Susunduin ko si Mama at Cedric. No, magkasama tayong pupunta sa kwarto. Doon tayo kakain. Naglalagay ng pagkain sa food tray na sagot ni Benjamin. Tumibok naman na mabilis ang kanyang puso dahil for the first time, may tao na tumanggap sa kanyang mama at kapatid. Ben, sigurado ka ba na okay lang sa'yo na dito kami tumira sa mansyon mo? Siyempre naman, dahil mahal ko kayo. Baka naman
Awa ang nararamdaman mo, hindi pagmamahal. Here we go again, fighting about your stupid thoughts. Come on, Cinderella. Believe me, I like you, and I love you. Mahal kita, pati ang mama mo at kapatid. Why you don't believe me? Dahil mangloloko at user ang kamag-anak ko. Damn, iba ako sa kanila. Kumakamot sa batok na sagot ni Benjamin. Nai-stress ito sa katigasan ng kanyang damdamin. Pwede ba na kalimutan mo munang anger and trust issues mo? Para maipagdiwang natin ng masaya ang birthday mo. Do you know my birthday? I know everything about you because you are special to me. Now come with me. Pumunta na tayo sa kwarto. Marahan siyang tumango at magka-holding hands na itinulak nila ang food trolley. Wow! May pupupuko salad! Pasko ba? Pilipit ang dila na tanong ni Cedric. Pinso, birthday ko ngayon. Kaya mayroong carbonara, salad at cake. Kumain ka na. Susubuan kita. Cinderella, subuan mo si Mama. Ako naman ang magpapakain kay Cedric. Nakangiti na sabi ni Benjamin. Pero nakakahiya. From now on, huwag ka nang mahiya dahil magiging asawa na kita. Lahat ng pag-aari ko, pag-aari mo na rin. Kumuha din ako ng 3 caregiver para hindi ka mahirapan. Napanganga siya sa sinabi ni Benjamin at dinamba ito na maigpit na yakap. Oh my God! Thank you so much! Don't say thank you dahil maniningil ako mamaya. Mahinang bulong nito. Ha? Oo, kumain na tayo. Kinakabahan na lumayo siya sa binata at tinampot niya ang kutsara at tinidor. Happiest birthday, Cinderella! Masiglang bati sa kanya ni Benjamin habang pumapalakpak ito. Hinipan niya ang candle at nagsimula na silang kumain. Kinakabahan na pinagmamasdan niya ang saradong pinto. 10 p.m. na, pero hindi pa rin lumalabas sa opisina si Benjamin. Nagkulong ito roon pagkatapos sila kumain. Idinikit niya ang kanyang tenga sa pinto upang marinig niya kung ano ba ang ginagawa ni Benjamin sa loob. Pero bigla yung bumukas na out of balance siya at tuluyang bumagsak sa sahig. Damn it, Cinderella! What are you doing? Pwede mo naman akong tawagin kung namimiss mo ko. Tignan mo nangyari sa pagiging pakipot mo. Nasaktan ka. Kayo talaga mga babae. Masyadong dramatic. Kunwari ayaw sa lalaki, pero ang totoo, gusto naman. Umiiling na paliwanag ni Benjamin at kinarga siya. Tumahimik ka nga. Hindi kita namimiss, no? Lumapit ako sa pinto dahil na-curious ako sa ginagawa mo. 4 na oras kang kulong sa loob ng opisina. Akala ko, doon ka matutulog. See? Namiss mo nga ako at nagsaselos ka sa mga paperworks ko. Nakangisi na sagot ni Benjamin at hinaplos ang namumula niyang binti. Sus, umandar na naman ang pagiging assuming mo. Alam ko na wala akong karapatan na makialam sa trabaho mo, pero gusto kong malaman kung ano ang ginagawa mo sa loob ng opisina. Gumawa ako ng wedding prenup invitation. Pinadala ko online sa mga kaibigan ko at kamag-anak mo. Bukas, pupunta silang lahat dito para sa despedida ng ating kasal. Ha? Pero bakit ang bilis? Akala ko ba next month pang kasal natin? Masyadong matagal ang 1 month. Ngayon na ang honeymoon natin. Ano? Ayaw ko. Hindi pa ako ready. Umiiling na sagot niya. But I am ready. Okay lang naman na mauna ang kasal sa kama kaysa sa simbahan, di ba? Namumungay ang mga mata na sagot ni Benjamin at hinawakan nito ang baba niya. Nalaki ang kanyang mga mata nang halikan nito ang pinkish niyang labi at humiga sa kama. Benjamin, stop kissing me! Malakas na tili niya. Halik pa lang ang ibinibigay ko sa'yo. Sumisigaw ka na agad? Pwiset, lumayo ka. Hindi ko gusto ang halik mo. Pakawalan mo ako. Doon ako matutulog sa sofa. No, stay with me, Cinderella. Hayaan mo ako na yakapin ka buong magdamag. Dahil bukas, magbabago na ang buhay mo. Anong ibig mo sabihin? Hindi na kita kukulitin
At hindi na ako lalapit sa'yo. Hahayaan ko na magpasya ang tadhana kung kailan mo ko mamahalin. Malambing na sagot ni Benjamin at sumubsob ito sa makinis niyang leeg. Pinagpapawisan at kumakabog ang dibdib na pumikit siya ng mariin. Binalikan niya ang mga alaala kung paano siya naging close kay Benjamin. May 26, 2022. Madaling araw pa lang ay gising na siya. Naghihikab na lumabas siya ng bahay para linisin ang mga kalat. Kumabog ang kanyang dibdib nang makita niya si Benjamin na nakasubsob sa lamesa. Siguro nalasing ito kagabi kaya hindi umuwi. Nakakunot ang noon nito, magulo ang buhok, gusot ang damit at kurbata. Lumayo siya sa lamesa pero biglang dumilat si Benjamin at hinawakan ang braso niya. Bitaw! Don't scream. Masasayang effort ko kapag sumigaw ka. What do you mean? Nagkunwari akong lasing para hindi ako pauwiin ni Matilde. But why? Because I want to warn you na evil ang tita mo. Sinabi niya kagabi sa mga bisita na pupunta ka daw sa abroad para ipagamot ang mama mo at kapatid. You're lying. Hindi si tita magkukusa na tulungan kami. That's why I told you she's evil. Palagay ko, may pinaplano siyang masama. Kaya sinabi niya sa mga tao na aalis kayo rito sa Villa Escobar. Ano bang pakialam mo? Bakit nakikialam ka? Masungit na sagot niya, but deep inside, she was really scared. Hindi niya alam kung paano tatakasan si Matilde. Nakikialam ako dahil tao ka, babaeng mahina, na punong-puno ng responsibilidad. Nakakulong ka rito sa villa, kaya hindi ka makapagsumbong sa mga pulis. Bilanggo kami ni tita. We can't go outside dahil binabayaran niya ang batas. Maybe you're one of them. I'm not her friends. Umalis ka na. I don't trust you. Pare-pareho lang kayong manggagamit. Tatapakan kami pagkatapos ninyo gamitin. Galit na sagot niya at kinurot niya ang daliri ni Benjamin pero hindi ito sumigaw. Okay, I will leave. Pero babalik ako rito mamayang gabi para bantayan kayo. Pwede ka rin pumunta sa lagoon if ever saktan ka ni Matilde. Hindi siya sumagot. Hinayaan niya na umalis si Benjamin. Magulo ang isipan na ipinagpatuloy niya ang paglilinis. Cindy! Ang kupad mong kumilos! Ang dami pang hugasin dito sa kusina! Malakas na sigaw ni Matilde. Puiset, ang aga gumising ng bruha. Galit na bulong niya. Cindy! Pumunta ka rito sa kusina! Sandali po! May ginagawa pa ako! Bilisan mo! Pumunta ka rito! Galit na sigaw ni Matilde, kaya tumakbo siya papunta sa kusina. Bakit po? Binawasan mo tong salad? Tignan mo! Hindi na puno tong baunan! Hindi po ako kumain ng salad. Taas noon na pagsisinungaling niya. Sinungaling! Galit na sigaw ni Matilde at sinampal siya ng malakas. Namanhid ang kanyang muka at tumulo ang kanyang luha. Sinaktan mo ko dahil sa buko salad? Samantalang pamangkin mo ko? Pinakain mo na salad ang mga tao kagabi. Pero bakit kami ay hindi? Mas importante ba talaga sa iyo ang ibang tao kaysa sa amin na kamag-anak mo? Stupida! Hindi kita pamangkin! Ayaw ko sa mga taong may sakit sa utak. Mapanakit na sigaw ni Matilde at sinampal nito ang bibig niya. Next time, huwag kang magsisinungaling at huwag mo kong sasagutin kung ayaw mo magutom ang mama mo at kapatid. Naiintindihan ko po. Umiiyak na sagot niya. Mabuti. Now, ipastol mo ang mga kambing. Pero hindi pa ako kumakain ng almusal. Wala akong pakialam. Umalis ka na. Umiiyak at masama ang loob na tumakbo siya papunta sa bukid. Tinahak niya ang daan papunta sa private property ni Benjamin. Papa, help me. Hindi ko na kaya. Please, bumalik ka na rito sa lupa. Kunin mo na kami. Pagod na po ako. Umiiyak na sigaw niya sa harapan ng lagoon at nanginginig ang mga tuhod na lumuhod siya sa batuhan. Sige lang, umiyak ka hanggat gusto mo. Para gumaan ang pakiramdam mo
Mariin na sabi ni Benjamin. Bigla itong sumulpot sa kanyang harapan at hinaplos ang mahaba niyang buhok. Pagod na akong umiyak. Ayaw ko na umiyak. Dahil hindi luha ang sagot sa mga problema ko. Shh! I understand your pain. Calm down. Malambing na sagot ni Benjamin at niyakap siya na mahigpit. Please, tulungan mo ko na makawala sa poder ni Tita Matilde. Tulungan mo akong buhayin ng mama at kapatid ko. Sige, tutulungan kita. Pero kailangan mo sundin lahat na sasabihin ko. Okay, pwede bang ilayo mo na kami ngayon kay Tita Matilde? No, I can't do that. Kailangan natin dumaan sa legal na paraan. Gagawa ako ng solid na plano para makulong si Matilde. Sige, pero paano kami? Pupunta ako sa villa tuwing gabi. Dadalhin ko lahat ng kailangan mo at babantayan kita. Pero bakit mo yung gagawin? Wala akong pera. Gagawin ko yun dahil ako ang iyong prinsipe. Ibig sabihin, gusto mo akong maging asawa? Oo, pero hindi pa ngayon. Sige, pag-iisipan ko. Mabuti naman kumalma ka na. Ipastol mo na ang mga kambing para makauwi ka na. Marahan siyang tumango bago humakbang papunta sa bukid. Harold, pupunta tayo bukas sa mansyon ni Benjamin. A-attend tayo sa kanilang prenup wedding party. Palihim na ibigay mo kay Cindy ang poison perfume. Nakangisi na paliwanag ni Matilde habang umiinom ito ng wine. Pero bakit ako? Galit sa akin si Cindy. Sigurado na hindi siya lalapit sa akin. Stupido. Ang bobo mo talaga. Matulog ka na nga. Ako na ang bahala kay Cindy bukas. Galit na sagot ng Matilde. Ang bilis talaga uminit ang kanyang ulo. Inilapag ni Benjamin ang food tray sa ibabaw ng kama bago siya umupo. Nakangiti na pinagmasdan niya ang maamong mukha ni Cinderella. Hinaplos niya ang pisngi nito, makapal na kilay at hugis pusong labi. You're very beautiful, my love. Hula sa vocabulary ko ang umibig. Pero tumibok na mabilis ang puso ko noong makita kitang nangungupit ang buko salad. Alam ko na sobrang laki ng age gap natin. Pero umaasa ako na balang araw, mamahalin mo rin ako ng wagas, katulad ng pagmamahal ko sa'yo. 45 years old na siya, walang asawa at walang anak dahil galit siya sa mundo. Ayaw niya sa mga babae at lalaki dahil sumama sa ibang babae ang papa niya. After 1 month, nakipag-live-in naman sa ibang lalaki ang mama niya. Naiwan siya sa poder ng kanyang grandparents. Lumaki siyang malungkot at mainitin ang ulo. Abogasya ang kinuha niyang kurso dahil gusto niyang ipaglaban ang karapatan ng mga kababatang inabandona ng mga magulang. Mayaman ang grandparents niya pero strikto ang mga ito kaya hindi niya naranasan na makihalubilo sa ibang tao. Namatay ang lola niya dahil matanda na ito. After 2 months, sunod na pumanaw ang lolo niya. He graduated alone and passed the board exam. Palihim niyang tinutulungan ang mahihirap na tao na nakatira sa dayap simula noong magkaroon siya ng lisensya. Isang araw, nakatanggap siya ng birthday invitation mula kay Harold Escobar. Out of curiosity, dumalo siya sa party. Boring ang party. Sobrang ingay at puro kayabangan ang usapan. Kaya naisipan niyang pumasok sa loob ng villa. Then he saw a beautiful woman na hindi mapakali. Kinuha nito ang baunan sa refrigerator. Tatawa sana siya ng malakas nang mangupit ito na salad. Pero hindi niya ginawa dahil mukhang gutom na gutom ito. Simula noong makilala niya si Cindy, hindi na ito mawala sa kanyang isipan. Kaya sa tuwing pumupunta siya sa villa, umaakyat siya sa puno ng mangga at buong magdamag na binabantayan niya ang dalaga. Noong una, awa ang nararamdaman niya kay Cindy, pero habang tumatagal, nauhulog ang loob niya dito. Kaya nangako siya sa kanyang sarili na kukunin niya si Cindy kay Matilde para pakasalan. Wifey, wake up. Tanghali na. Malambing na bulong niya sa kaliwa nitong tenga.
at pinaliguan ito ng halik sa pisngi. Tita, maaga pa ho. Inaantok pa ako. Nakapikit na sagot ni Cinderella at dumapa ito sa kama. Wifey, I am not your auntie. I'm your husband. Wala akong asawa. Di pa ako kasal. Inaantok na sagot niya. Asawa mo ko. Dahil ikinasal tayo sa kama kagabi. Nakabungis-ngis na sagot niya at humiga siya sa likod nito. Ikinasal kagabi? Hindi ikaw si tita? Oh my God! Oo nga pala! Ikaw si Benjamin! Umalis ka sa likod ko, ang bigat mo! Pumapadyak na sigaw ni Cindy at kinagat siya sa braso. Aray! Namimihasa ka na ha. Araw-araw mong kinakagat ang braso ko at daliri. Ang kulit mo kasi! Masyado kang papansin. Ayaw mo tumulong na walang kapalit. Masungit na sagot ni Cindy at itinulak ang dibdib niya. Pero hinalikan niya ang palad dito at sumusob siya sa makinis na tong leeg. Benjamin, huwag mo kong halikan. Nakakakiliti. Ang sweet ng tawa mo, Wifey. Rinig sa buong bahay. Sigurado pinag-uusapan tayo ng mga katulong ngayon. Che, ang landi mo kasi. Nagpalandi ka naman. Pumangon ka na, kumain at maligo. 12:00 na. Malapit ang dumating ang mga bisita natin. Ano? 12:00 na? 12 hours ako natulog? Yap, ang himbing nga eh. Thank God, nakabawi ako sa puyat. Noong nasa villa ako, 1 a.m. ako natutulog, tapos 5 a.m. ang gising. Thank you, Benjamin. Ipinaranas mo sa akin kung paano mabuhay ang tama. Mula sa puso na sabi nito. You're welcome, Wifey. Kumain na tayo. Kanina pa ako nagugutom. Hindi ka pa kumakain? Pero bakit? Tsaka, kailangan kong putahan si Mama at Cedric. Pakakainin ko sila. Hindi ako kumain dahil gusto ko nakasalo kita. Tapos na rin kumain ng breakfast and lunch ang mama mo at kapatid. Pinakain sila ng mga caregiver. Wow! Ang sweet mo naman! Baka sa simula lang ito para ma-inlove ako sa'yo. Nakatikwas ang labi na sagot nito. Malala na ang trust issues mo. Umiiling na sagot niya at walang paalam na binuhat niya si Cindy kaya tumili ito ng malakas. Saan mo ko dadalhin? Pakakainin kita at kakainin. Piloso po na sagot niya at nakangisi na hinalikan ito sa labi. Ew! Hindi pa ako nagsisipilyo. Kaya pala masarap. Kinikilig na sagot niya at iniupo ito sa ibabaw ng kama. Say ah? Huwag mo ako subuan. Hindi ako paralisado. Fine. Ikaw na lang ang isusubo ko. Sabi ko nga, magsubuan tayo. Namumula ang pisngi na sagot ni Cinderella at gumunga ito ng malaki. Ako naman ang subuan mo. Sus, abogadong maarte ni isip bata. Naiinis sa pagmamaktol ni Cinderella bago siya sinubuan. Ang sarap naman. Isa pa nga. Ang landi mo. See? Tumawa ka rin. Nakangiti na sagot niya at excited niyang nilunok ang pagkain. Ganado na sinubuan nila ang isa't isa hanggang sa maubos ang pagkain. Maligo na tayo. Anong tayo? Hindi ka pwedeng sumabay. Masyado kang pakipot. Maliligo lang tayo. Hindi mag-honeymoon. Mahinang bulong niya sa tenga ni Cindy at kinarga ito papasok sa loob ng banyo. Grabe, ang tigas talaga ng ulo mo. Bahala ka nga. Hindi mo ko pinakikinggan. Okay, fine. Hindi kita paliliguan. Pero ako ang paliliguan mo. Namumungay ang mga mata na sagot niya at naghubad siya ng damit. Ew! Oh my God, wag. Hindi pa ready ang mga mata ko na makakita ng palos. Nakapikit na tiling ni Cindy. Open your eyes, wifey. Ayaw ko. Hindi pwede. Okay. Maikting sagot niya at hinila niya pababa ang suot itong nighties. Benjamin? Nakapikit na ana si Cindy. Dinala mo ako dito sa mansyon mo para turuan ng kalandian? Hindi masaya ang buhay kapag walang kalandian. Nakabungis-ngis na sagot niya at binuksan niya ang shower. Pinaliguan niya si Cindy. Pero hindi niya hinawakan ang papaya at kipay nito.
Pagkatapos maligo, magka-holding hands na lumabas sila ng banyo. Pinatuyo niya sa blower ang buhok ni Cindy at sinuotan ito ng white gown, white sandals at alahas. Magpahid ka ng kaunting lipstick at makeup. Hindi ako marunong. Perla ang sabon na ginagamit ko paliligo at fresh aloe vera ang shampoo ko. Hindi ako binibilhan ni Tita Matilde ng makeup kasi sayang daw ang pera. Okay, ako mag-aayos sa'yo. Nakangiti na sagot niya. Pinahiran niya ng kaunting blush on ang pisngi ni Cinderella at manipis sa pink lipstick ang labi nito. Wow! Ang ganda ko! Parang hindi ako ang babae sa loob ng salamin. Namamangha na bulalas ito. Yes, maganda ka matagal na. Bagay na bagay sa iyo ang suot mong gown. Ang gwapo mo rin, Benjamin. Mukha kang 30 years old na suot mong Amerikana. Sus, binola mo pa ako. Alam ko naman na ayaw mo sa matandang lalaki na katulad ko. Lumabas na tayo ng kwarto bago ka pa mapikon. Nakabungis-ngis na sagot ni Cindy at hinila siya palabas ang pinto. Harold, ayusin mo ang pagmamasid sa buong paligid upang hindi mabuliyaso ang plano natin. Mariing saad ni Matilde. Don't worry, Mama. I will make sure na ito na ang huling araw ni Cindy dito sa mundo. Nakangisi na sagot ni Harold. Gawin mo. Huwag kang mayabang para hindi ka makulong. Tuso na sagot ni Matilde. Bakit ako lang ang makukulong? Magkasabot tayong dalawa. Don't tell me na iiwan mo ko sa ere. Siyempre, hindi kita iiwan. Ikaw ang mundo ko. Importante ka sa akin. Ikaw ang buhay ko. Pangako, magsasama tayo habang buhay. Namumungay ang mga mata na sagot ni Matilde at kumiti ito ng ubod tamis. I love you too, Mama. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Buong pagmamahal na sabi ni Harold at mag-ingat na ipinarada niya ang raptor sa harapan ng mansyon. Lumabas siya ng sasakyan at ipinagbukas ang pinto si Matilde. Kumikending at nakangiti na pumasok si Matilde sa malawak na bulwagan ng mansyon. Inaakit niya ang mayayamang negosyante. Lihim siyang umismid nang matanaw niya si Cindy na bumababa ng hagdan. Sige lang, hilaw na pamangkin. Magpakasaya ka ngayon dahil mamaya maninigas ka na. Tumatawa ang puso't isipan na bulong niya. Good afternoon, everyone! Salubungin po natin na masigabong palakpakan si Mr. Benjamin Aragon at Miss Cindy Escobar. Masiglang anunsyo ng MC. Congratulations, Benjamin at Cindy! Excited na kami sa kasal ninyo! Pumapalakpak na sigaw ng mga bisita. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Natutuwa po kami magkasintahan dahil pinaunlakan ninyo ang aming invitation. Magdasal po muna tayong lahat at kumain bago natin simulan ang programa upang hindi tayo magutom at mainip. Nakangiti na pahayag ni Benjamin. Sumabay ang mga bisita sa pagdadasal ng pare at binasbasan nito ang mga pagkain. Pagkatapos magdasal, tumayo si Matilde. Nilapitan niya si Cindy. Pamangkin, samahan mo ko sa banyo. Naiihi ako. Gusto ko rin kamustahin si Carlota at Cedric. Hihingi ako ng tawad sa kanila. Talaga po, tita? Hihingi ka ng tawad? Hindi makapaniwala na tanong ni Cindy. Oo, narealize ko kasi na masamang mamatay na maraming kasalanan. Baka masunog ang kaluluwa ko sa impyerno. Mabuti naman po, tita. Natauhan ka na. Akala ko po talaga, habang buhay ka magiging mataray at sakim. Emosyonal na sagot ni Cindy, kaya niyakap siya ni Matilde at hinimas ang likod niya. I'm so sorry, pamangkin. Pwede bang bigyan mo ako ng second chance? Pangako, magiging mabuting tita na ako sa'yo. Nagsusumamo na pakiusap ni Matilde at umiiyak pa ito. Tita, pinapatawad na po kita. Masaya po ako ngayon. Nagbago ka na. Humihikpi na sagot ni Cindy at nagyakapan sila. Pumalakpak naman ang mga tao. Pamangkin, huwag na tayong umiyak. Samahan mo na ako sa banyo. Ihing-ihi na ako kanina pa. Benjamin, okay lang ba sa'yo na samahan ko sa banyo si tita? Okay lang, wifey. Sige na,
lumakad na kayo. Nakangiti na sagot ni Benjamin habang pinipindot nito ang play button ng DVD player. Salamat. Tayo na po, tita. Magka-holding hands sa pumunta sila sa gilid ng bahay dahil doon ang banyo na para sa mga bisita. Habang naglalakad, pinagmasdan ni Matilde ang paligid para makasigurado siya na walang CCTV sa kamera. Pamangkin, sandali. May regalo ako sa'yo. Talaga po? Nasaan? Excited na tanong ni Cindy dahil for the first time makakatanggap siya ng regalo. Ito buksan mo. Ay, wow! Thank you so much po, tita! Ngirit na sabi ni Cindy at pinuksan niya ang regalo. Wow! Expensive perfume! Mabango ba ito? Oo naman, mabango yan. Amuyin mo. Nakangiti na sagot ni Matilde dahil plano niyang pumunta sa banyo habang inaamoy ni Cindy ang pabango. Tapos sisigaw siya ng malakas pagkatapos siyang umihi at itatago niya sa bag ang pabango. Hindi ako marunong magbukas ito, tita. Buksan mo po, tapos subukan mo na rin para pareho tayo mabango. Kumikislap ang mga mata na sagot ni Cindy. Sige, bubuksan ko ang sealed, pero hindi ko gagamitin kasi allergic ako sa amoy ng bulaklak. Talaga po? Allergic ka sa bulaklak? Eh di pa, maraming tayong tanim na rosas at tisi sa villa. Kunat noon na tanong ni Cindy. Pamangkin, tigilan mo ng katatanong. Ito, buksan mo na. Amuyin mo na. Ganito po ba ang tamang paggamit ng pabango? Pipindutin tapos i-spray? Nakangisi na tanong ni Cindy at bigla niyang inispray ang pabango sa mukha ni Matilde. Nahihilo na bumagsak ito sa damuhan. Oh my God! Si tita! Hinimatay! Malakas sa tili niya habang pinapanood ng mga bisita ang kawalang hiyaan na ginawa sa kanya ni Harold at Matilde. Oo, tungkol sa talambuhay ni Harold at Matilde ang bala na isinalang ni Benjamin sa DVD player. Nagulat at nagalit ang mga bisita matapos silang mapanood na magkasintahan si Matilde at Harold at magkasabot sila sa trahedyang nangyari sa pamilya Escobar. Oo, walang anak si Matilde. Pinalabas lang niya na anak niya si Harold para tanggapin ito ni Don Escobar at patirahin sa villa. Nai-record lahat ni Benjamin ang plano ni Matilde dahil dinikatan niya ng invisible spy camera sa leeg si Harold. Tinurukan ng doktor si Matilde ng antidote upang hindi ito mamatay. Pinusasa naman ng mga pulis si Harold. Cindy, anong ibig sabihin nito? Paano mo nalaman ang lahat? Nangihina na tanong ni Matilde. Matagal ko nang alam lahat ng baho mo, Matilde. Simula noong birthday party ni Harold. Aksidenteng nakita ko kayong naghahalika sa sala. Kaya naman, pumunta ako sa lagoon noong umagang sinampal mo ako para magsumbong kay Benjamin. Nagsumbong kami sa mga pulis at nagplano na hulihin kayo sa akto. Recorded din ang ginawa sa akin ni Harold sa lagoon. Umigting ang pangalan sagot ni Cindy. No, that's not true. Imposible na makapag-isip na magandang plano ang babaeng tanga na katulad mo. Nababaliw na sigaw ni Matilde. Hindi nito matanggap ang pagkatalo. Chief, dalhin na ninyo sa kulungan ang dalawang yan. Siguraduhin ninyo na hindi sila makakatakas. Mariin na pahayag ni Benjamin. Sige po, aalis na kami. Magalang na sagot ni Chief. At isinakay nila sa mobile si Harold at Matilde. Wifey, masaya ka ba ngayon? Masaya na malungkot dahil nabawi ko na ang kayamanan ng pamilya Escobar. Pero hindi ko na maibabalik ang buhay ni Lolo at Papa. Hindi na din maibabalik sa normal ang katawan ni Mama at Cedric. Emosyonal na sagot ni Cindy at tumulo ang luha niya. It's okay. Nandito ako sa tabi mo. Tutulungan kitang makabangon. Talaga? Tutulungan mo ko kahit tapos ng kasunduan natin? Yes, I will help you and marry you. Seryoso ako na pakakasalan kita. Malambing na sagot ni Benjamin. Okay, pero manligaw ka muna.
Sus, nagpakipot ka na naman. I'm not pakipot. Deserve ng mga kababaihan na ligawan at mahalin. Tsaka, hindi ako easy to get dahil para sa akin, dapat lalaki ang naghahabol sa babae. Oo na, hahabulin na kita ngayon. Rar. Baliw, hindi ganyang habol. Humahagikik na sigaw ni Cindy at naghahabulan sila sa malawak na hardin habang pinapanood sila ng mga bisita. Habi, bakit hindi mo binalatan itong mga mangga? Nakasimangot na tanong ni Cindy. Mamaya ko babalatan pagkatapos kong lutuin itong alamang. Busy sa pagluluto na sagot ni Benjamin. Ang kupad mo kumilos. Kanina pa ako naglalaway, pero wala pa ring pagkain. Mainit ang ulo na sabi niya at sinimulan niyang balatan ng mangga. Nako, mainit na naman ang ulo mo. Huwag ka magbalat, baka masugatan ka. Masugatan? Sus, easy lang para sa akin na pagbabalat ng mangga. Noon nga sa kulungan ako ng baboy natutulog eh. I know, pero iba na ang buhay mo ngayon. Asawa na kita at ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Escobar. So are you telling me na kailangan ko magbago dahil mayaman na ako? Naiinis na tanong niya. No, ibig ko sabihin, pwede mo namang iutos sa kasambahay ang pagbabalat ng mangga para hindi ka masugatan. Hinahango ang kawali na sagot ni Benjamin. Sus, maliit na bagay. Iutos pa sa kasambahay? Wag na, kaya ko na ito. Hindi ako maarte, no? Teka nga, wifey. Bakit palagi kang galit sa akin? Eh wala naman akong ginagawang mali. Nakatitig sa singkit niyang mga mata na tanong ni Benjamin at hinawakan nito ang baba niya. Galit ako sa mundo. Nakakuyom ang mga kamao na sagot niya at nakipagtitigan siya sa kanyang asawa. Sa mundo ka galit? Pero bakit ako palagi ang inaaway mo? I don't remember na may ginawa kong kasalanan. Puro pang unawa at pagmamalang ibinigay ko sa'yo, kahit hindi mo ko mahal. Konsumisyon na tanong ni Benjamin at nagsuklay ito ng buhok gamit ang mga daliri. Baliw, ikaw ang mundo ko. Ang manhid mo naman, pabulong na sagot niya at gumuhit ang manipis na ngiti sa pinkish niyang mga labi. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga, hindi ko narinig. Ang sabi ko, gwapo ka, pero bingi ka. Nakabungis-ngis sa sagot niya at ipinagpatuloy niya ang pagbabalat ng mangga. No, hindi yun na sinabi mo. Eh ano pala? Please, tell me again. Gusto ko ulit marinig. Nagpapakute na request si Benjamin. Nakalimutan ko na. Next time na lang. Sige, wag mong sabihin. Kakaldag tayo rito sa ibabaw na mesa. Isasagad ko talaga para sumigaw ng I love you ang munay mo. Baliw! Tawang-tawa na sagot niya. Wifey, I'm not joking. Maghuhubad na ako. 1, 2, Oo na! Ang sabi ko, ikaw ang mundo ko. Naiinis ako sa'yo. Well, ikaw ang pinaglilihian ko. Now, are you happy? Yes, I am happy. Pero mas magiging masaya ako kung maririnig ko ang salitang I love you. I love you, Benjamin Aragon. Simula noong pinakasalan mo ko, araw-araw kong ipinaparamdam sa'yo na mahal kita, pero hindi mo maramdaman dahil manhid ka. I felt it, pero gusto kong marinig para mas masaya. Namumula ang mga mata na sagot ni Benjamin at hinalikan siya sa labi. Umiiyak ka? Yes. Hindi kasi ako makapaniwala na mamahalin ako ng prinsesa na kasing ganda mo. Thank you for loving me, Cinderella. 25 years old ang tanda ko sa'yo. But you choose me. Sus, ang drama mo. Magbalat ka na nga ng mangga. Tigasin na naman ako. Tigasaing, tagalaba at tagahugas. Bagay naman sa'yo, attorney. Nakabungis-ngis sa sagot niya at niyakap niya sa bewang si Benjamin. 5 buwan na ang nakalipas simula noong makulong si Harold at Matilde. Tapos na silang kasal at 2 buwan na siyang buntis. Nabawi na niya ang kayamanan, maayos ang villa at sagana ang bukid. Naging malusog at masayahin din ang mama niya at kapatid. Pinabalik din niya sa villa ang mga kasambahay.
Magkatuwang silang mag-asawa sa pagpapatakbo ng negosyo. Si Matilde naman ay nasa mental hospital dahil tuluyan na siyang nabaliw simula noong mamatay sa rabies si Harold. Oo, namatay sa rabies si Harold dahil tubig ang anti-rabies sa itinurok sa kanya ng kaibigan doktor ni Benjamin. Ang lupit talaga gumanti ng karma, ano? Kaya nitong durugin sa isang pitik lang ang mga taong mapanglaman sa kapwa. Kaya naman, always trust the process. Huwag tayo magmadali na maaabot ang finish line upang hindi tayo karmahin sa bandang huli. Palagi nating tatandaan na magtatagumpay at yayaman ng taong masipag at mayroong magandang kalooban. Dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat po.